So yun mga boss, may isang motor na naman tayong ginawa dito. Yun o, EDB 150. So naubos yung brake pad nya. Ayan, ubos na ubos mga boss. Lumusot yung piston. Pagbaklas natin, tanggal na yung piston nya. Ayan o, kung mapapansin ninyo yung bakal nya, nabutas. Yung pinakang piston ng caliper, parang winilding yung mga bakal. Mabuti hindi nag-lock. Yung nagpapasalamat din tayo kasi hindi nag-lock yung preno ni sir. Ayan o, grabe, parang winilding. Yun, tatanggalin muna natin yung mga bakal. Ayusin muna natin yung mga dapat yung bago isalpak. Yung lagi nating sinasabi sa mga rider, lalo na kung tumatakbo tayo maghapon sa kalsada, tayong tumatakbo, naghahanap buhay tayo. Pagdating sa preno, alagaan din natin. Hindi lang tayo nag-aalaga sa ibang parte ng motor natin. Kailangan yung preno, alaga din natin. Kasi pwede tayong madisgrasya mga boss. Pwede. Kung hindi nabunot yung piston ni kuya, malamang nag-lock yung preno niya. Ang nangyari kasi, nawala na siya ng preno. Ayan o, yung brake pad niya nabutas. Pumunta na sa loob ng piston yung bakal. Ayan mga boss, kasi kung hindi natin naalagaan yung bawat preno natin, harap at likod, hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa atin, yung disgrasya. Hindi naman natin hinihingi sa sarili natin na madisgrasya tayo, pero kailangan maging maingat din tayo, lalo na kung sa mga preno yung pinag-uusapan. So ang nangyari, yung piston tabingi na kasi kinain na ng bakal ng brake pad. Yung caliper piston niya, yun tabinging-tabingi. So papalitan ni sir, kaya lang wala sa ngayon ng pamalit. Ito muna yung ikakabit natin. So isasalpak muna natin mga boss. Pero lalangisan muna natin yung bomba. Lilinisan natin yung bomba para mas lalong gumanda yung preno niya pag nagbalik. So lalangisan muna natin para pag binalik natin, maganda siyang lumaro. Pag narinig natin na kumakaskas na yung brake pad sa disc natin, maririnig naman natin mga boss, palitan na natin. Yung lagi nating sinasabi, may vlog din tayo about sa preno na yung tao na na disgrasya dahil diyan nag-lock. So pwede rin mangyari sa inyo ito mga boss kung maging pabaya tayo sa motor natin. May mga rider kasi na kahit naririnig na yung brake pad ay bakal na, naririnig na kumikis-kis na sa disc, tuloy pa rin sila sa paggamit. Pwedeng mangyari sa inyo ito mga boss. Kaya pagdating sa preno, alagaan din natin. Kasi pwede tayong madisgrasya o makadisgrasya ng tao. Kasi pag preno natin, wala ang preno, nakabangga na tayo. Yung lagi nating paalala sa mga riders na katulad ko, pagdating sa preno, alagaan natin. Yan, sasalpak na natin yung bagong brake pad, original pa naman. Ayan o. Ang brake pad nito nagkakahalaga ng mahigit 1,000 kung di tayo nagkakamali. Ayan, dala nung may-ari. EDB mga boss, EDB. Basta kahit mahal, ang isang bagay kung ilalagay naman natin sa motor at pakikinabangan natin, huwag po tayong manghinayang. Kasi kung safe naman tayo sa biyahe natin, ayan, tulad na sinalpak ko, original na yung binili ni sir. Ayan o, sinasalpak na natin. Huwag natin panghinayangan pagdating sa motor yung ikakabit natin. Kung may budget naman tayo na pwede tayong bumili ng original ang bilhin natin. So ayan, binili ni sir, mahigit 1,000 daw yan. Nasa 1.3 sa Honda. Ayan yung dala niya dito sa shop natin. So dala niya lang yan sir, mga sir, kasi wala tayo niyang tinda dito sa shop natin, EDB. Wala pa tayong makuha sa market. So ayan, pinalaro na natin, pinalambot natin. Pagsalpak natin ito, i-bleed naman natin. Palalabasin natin yung brake fluid kasi ubos na ubos ang laman. Pati sa hose, ubos ang laman ng brake fluid dahil natanggal yung piston. So
So mga boss, sana makatulong sa inyo yung video natin sa bawat ginagawa natin. Sana maging aral ito sa bawat makakapanood. Yan, wag sana mangyari ito sa atin. Lagi nating sinasabi yan. Wag na wag nyo pong gagawin na magpaubos kayo ng brake pad dahil mauubos yung disc natin, pati pwede tayong madisgrasya, pwedeng maglock yung preno natin. Pag sumangat yung bakal dun sa disc natin, sa mga butas ng disc natin, pwede tayong madisgrasya mga boss. Kung hindi nabunot yung piston nito, malamang nadisgrasya yung may-ari nito. Kaya nagpapasalamat din siya. Salamat din siya sa tiwala sa atin. Dito siya nagpagawa sa atin mga boss. Kahit malayo yung binilhan ng brake pad niya, dito pa rin siya bumalik. Yun, nagpapasalamat tayo sa may-ari sa tiwala sa atin. Thank you very much. Yun, about sa mga rider mga boss, paalala ko lang, lagi tayo nagpapaalala, lalo na pagtungkol sa preno. So ayan, iniigpitan na natin mga boss. Ayan o. Basta itong ginagawa natin para sa mga subscriber natin, sa mga followers natin na walang sawang sumusuporta sa atin at naniniwala sa kakayanan natin. Thank you very much po sa suporta nyo mga boss. Gagawin ko ito. Yan, hindi tayo magsasawang gumawa ng bawat video. Basta may aral tayo na may bibigay sa mga katulad ko na rider. Sana makatulong po yung video na ginagawa ko palagi. Hindi po ito para sa akin, ito ay para makadagdag kaalaman o magbigay ng kunting tips para sa mga riders na katulad ko. Yun, thank you very much. Tatanggalin natin yung bleeder niya para lumabas yung brake fluid niya kasi ubos na ubos yung laman. So tatanggalin muna natin, palalabasin muna natin yung fluid. Yan. Yan mga boss. So pinapalabas na natin yung brake fluid niya kasi naubusan. Kailangan natin palabasin papunta dun sa uli. Yan. Binubumba muna natin para bumaba yung fluid. So dadagdagan natin yung laman. Kaya pag nagbi-bleed tayo ng preno, kailangan hindi maubusan ng laman yung master. Yan yung master. Yung brake master, kailangan hindi maubusan ng laman ng fluid yan. So kung mapapansin ninyo, grabing kalawang. Yan, yan o. Napakadumi ng lumalabas. Ibig sabihin, putik talaga yung loob niya ng hose. Ayan o. So may lumabas na. Ibig sabihin magkakapreno na siya. Yun. Nagbibigay lang tayo ng kunting kalaman mga boss, kahit tips lang, may makapag-ambag sa mga rider na hindi marunong gumawa ng motor nila. Makadagdag kalaman man lang sa kanila mga boss. Masaya ako sa ginagawa ko. Sana nakakatulong sa inyo yung bawat video na ginagawa natin. Ayun o, napakagwapo nung anak ko. Yun, salamat sa mga patuloy na sumusuporta at susuporta pa. Thank you very much sa mga subscriber natin, sa mga followers natin. Thank you very much sa inyo, sa bawat suporta nyo mga boss. Masaya ako sa ginagawa ko at gagawin ko pa para makatulong sa mga riders. Yun, wala naman tayong ibang hangarin kundi makatulong dun sa mga hindi marunong gumawa ng motor. Yun, sobrang salamat. Sulit na suporta sa inyo mga boss. Sa mga sulit na sumusuporta sa akin, thank you very much po, naniniwala sa inyo. Salamat sa inyo. God bless you all.